Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Hudyo kasama ang kanilang mga pinuno. Laban sa mga apostol, binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia, at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya't nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid," at lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kuwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbali kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ang lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang, dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa, nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumikha ng langit at sansinukob, Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ang aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at siya'y sasa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin.
Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Happy Easter po. Tara, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. Madalas po kapag merong prayer meeting, ika nga, o gathering sa simbahan, palagi natin naririnig yung awiting, Come Holy Spirit. Alam natin to, Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Maganda itong panalangin ito at siguro po magandang ibalik natin itong tradisyon, kaugalian na bago magkaroon ng pagpupulong, gathering, kahit po minsan sa pag-aaral, kahit siguro sa pagmamaneho, pagpunta sa trabaho, at kahit anong gawain na humingi tayo ng tulong at gabay ng Espiritu Santo. Sa ating ebanghelyo ngayon, pinapakilala na ni Jesus itong sinasabing Holy Spirit, yung darating sa mundo, sa kanyang pag-akyat sa langit, pinapadala ng Diyos ang Espiritu Santo at siya ay merong gawain, merong work ang Holy Spirit. At sa pagninilay natin ngayon, tatlong letter A madaling tandaan. Unang letter A is advocate. Ano po ba ibig sabihin ng advocate? Pag tinigan nyo po sa dictionary, advocate means defender. Tagapagtanggol. Sa husgado, dapat merong magtatanggol sa iyo. Kaya nga di ba kumukuha tayo ng abogado? Ito po yung sasabing advocate. Ito yung tutulong sa atin para sumaksi sa katotohanan. At yan po ang gawain ng Holy Spirit sa buhay natin. Ipagtatanggol tayo at gagabayan tayo para tayo ay sumaksi sa katotohanan sa araw-araw nating buhay. Lalo po ngayon sa panahong ito na parang ang hirap ng malaman ano ba ang totoo. All the more kailangan nating humingi ng tulong sa Espiritu Santo. Mas lalo nating kailangang dumulog sa tulong at lakas at gabay ng Espiritu Santo para tayo pagtanggol laban sa kasinungalingan, ipagsanggalang tayo laban sa kasamaan, at higit sa lahat, ipakita ang katotohanan. Advocate. Pangalawang letter A is assist. Gawain ng Holy Spirit ay tumulong sa atin. Ang Holy Spirit ay helper. Helper na nagbibigay sa atin ng guidance at wisdom. Alam niyo po, napaganda na palagi po bago magdesisyon, humingi ng tulong sa Espiritu Santo. Minsan po kasi, sa totoo lang, minsan banat na lang po tayo ng banat, tira lang po tayo ng tira sa mga desisyon natin sa buhay, na minsan nakakalimutan natin kung gusto natin malaman ang kalooban ng Diyos at masundan ito at may sa buhay ito, kailangan natin ng guidance and wisdom galing sa Holy Spirit. Hindi ba, gift of the Holy Spirit yung wisdom and knowledge? Sabi nga, wisdom is knowing the path. Knowledge is knowing the path. Wisdom is walking the path. Kailangan natin ang assistance sa Holy Spirit para malaman ang daan at matahak ang daan. Pangatlo't panguling letter A is assure. Gawain at work ng Holy Spirit ang palakasin ang ating kalooban. To encourage us, to strengthen us. Kaya nga po madalas kapag may mga humihingi ng payo at tulong, Father, nawawalan po ako ng pag-asa. Father, para pinanghihinaan po ng loob. Alam niyo po sabi ko sa kanila, ask the help of the Holy Spirit. Tinuturo ko sa kanila itong awitin kanina, yung Come Holy Spirit. Kapag pa medyo naliligaw na tayo ng landas, di na natin alam yung gagawin at panghihinaan na tayo, humingi ng lakas at gabay sa Espiritu Santo at makakaasa tayong hindi lang niya tayo hindi bibiguin, kundi dadalhin niya tayo palagi sa kabutihan. Yan ang gawain ng Holy Spirit. Tatlong A,
madaling tandaan. Advocate, assist, assure. Palagi nating hingiin ang gabay ng Espiritu Santo araw-araw nating buhay. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, salamat po sa biyaya ng Espiritu Santo. Pinadala niyo po upang kami ay sumaksi sa katotohanan, upang kami po ay magabayan patungo sa karunungan, at higit sa lahat upang palakasin ang aming kalooban. Bless niyo po kaming lahat, Lord. Sa pagsimula ng week na ito, nawa po palagi kaming humingi ng tulong ng Espiritu Santo upang nasa gayon po lahat na aming gagawin, lahat na aming sasabihin, lahat na aming saloobin, lahat ng aming iisipin, palaging nakatuon sa iyong mapagmahal at banal na kalooban. Hiniling namin ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasaulang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pakikisa sa pagdinilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay, no? Nako, gusto ko lang bumati ng Happy Fiesta. Fiesta season po ngayon. Happy Fiesta sa lahat ng mga parokya, community na nagdiriwang po ng Fiesta celebrations in the coming days and weeks. Muli po, palagi nating ipagdiwang ang saya at galak ng ating pananampalatayang Katoliko-Kristiyano. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.